Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 151. Umiling-iling si Nicole at sinabi, ilabas ang lahat at hayaan akong suriin ang iyong araling bahay. Panipi. Tumingin sila sa kanya at huminga ng isang buntong hininga ng kaluwagan dahil tila bumalik siya sa normal. Ang pagkuha ng kanilang araling bahay at mga aklat-aralin, hinintay nila si Nicole upang simulan ang aralin. Matapat kung ano ang pinaka-inaasahan nila araw-araw ay ang panahong ito ng oras ng pag-aaral sa kanilang boss, dahil maaari silang malaman ng maraming mga bagong bagay araw-araw. Ngayon na nagawa nila ang isang pagbabago sa aklat-aralin, sinimulan ni Nicole na ihanda ang mga ito komprehensibong pagsasanay. Tinitigan nila ang Nicole habang nagsimula silang klase, ngunit tinitingnan ni Nicole ang kanilang araling bahay at tila muling naglabas. Nagpalitan si Austin at iba pa. Sigurado silang lahat. Ang kanilang boss ay hindi masyadong tama ngayon. Si Nicole ay nakatuon sa mga normal na araw, ngunit ang ngayon siya ay kakaiba. Ang sinabi ni Jared sa kanya sa kotse ng araw na iyon at ang tanawin niya na nakikita ang babaeng may kulot na buhok ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib, lalo na naalala ang eksena sa kanya na umalis na ngayon na parang may pumipilit laban sa kanya. Kumatok si Klaus sa pintuan. Naguguluhan siya dahil may isang bagay na hindi maganda ngayon, walang tunog ng kanilang talakayan na nagmula sa kahon, ito ay kakaibang tahimik. Halika! Ang kalmadong tinig ni Nicole ay tumunog mula sa loob. Itinulak ni Klaus ang pintuan at natagpuan na ang lahat ay nakaupo sa kanilang mga upuan, habang si Nicole ay nakaupo din sa kanya, hindi pupunta sa harapan. Nagtaas siya ng kilay na may interes. Ang iyong iced Americano. Tumango si Nicole sa kanya. Salamat. Matapos umalis si Klaus, tumayo si Nicole. 2 beses siyang tumagal upang suriin ang kanilang araling bahay ngayon. Bago magsimula. Ang aralin, malumanay niyang kinuha ang tasa ng kape at humigop. Natagpuan niya ang kape na natikman ng medyo kakaiba, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Halos nakalimutan ni Nicole na laging si Jared na gumawa ng kape. Salamat sa paghigop ng kape na ito, lumabas si Nicole sa kanyang labi. Tinanggal niya ang lalamunan niya at nagsimulang bigyan si Austin ng kanilang mga aralin. Ito ay oras ng hapunan sa oras na natapos sila. Dahan-dahang nag-iimpake si Nicole ng kanyang mga bagay dahil walang mahalaga na gawin ngayon. Maaari siyang walang laman. Ang kanyang mga saloobin at hindi masyadong mag-isip. Tumingin si Austin at ang iba pa kay Nicole, lahat ay may nag-aalala na hitsura. Boss, tama ka ba? Sinulyapan sila ni Nicole, at tulad ng sasabihin niya, ang telepono sa kanyang bulsa ay tumunog. Binigyan niya si Austin ng isang I will go first gesture at pagkatapos ay naglakad palabas ng kafe papunta sa bukas na puwang sa labas. Bago sagutin ang telepono, isang napakagandang boses ang tunog sa kabilang dulo ng telepono. Nicole, mayroon ka bang oras upang magbisita sa ang tanggapan ng punong guro? Panipi, tumawag si G. Ellison sa halip na mag-messaging sa oras na ito. Narinig ni Nicole ang kanyang banayad na tinig at nahihirapan itong sabihin na hindi. Dahil wala siyang magawa ngayon. Pumayag siya. Sinabi ni G. Ellison na may kasiyahan, okay, hihintayin kita. Hindi ka pa ba nag-dinner, mayroon ka ba? Hihilingin ko sa isang tao na maghanda, at magkasama kami ng hapunan. Pagkatapos ay naghang siya kaagad na parang natatakot na sasabihin ni Nicole na hindi. Tumingin si Nicole sa telepono na walang magawa. Dahil sumang-ayon siya, hindi siya lalakad pabalik sa kanya. Mga salita, pinabilis niya ang kanyang bilis at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng tanggapan ng punong guro. Habang kumatok siya sa pintuan, inanyayahan siya ng isang banayad na tinig na pumasok. Pumasok si Nicole sa loob at nakita na ang 3 hanay ng mga kagamitan sa mesa. Ngiti, Kabanata 152. Umupo si Nicole sa tapat ni G. Ellison. Hindi niya kinuha ang cutlery ngunit tumingin sa kanya at tinanong. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Siya ay tunog ng napaka-casual na parang nakikipag-usap lamang siya sa isang ordinaryong tao. Kung makikita ng mga tagalabas ang saloobin ni Nicole kay Ellison, magkakaroon sila. Nabigla sa kanilang mga bibig agape. Karamihan sa mga tao sa San Joto ay nakakaalam kay G. Ellison. Impluwensya sa politika at akademya, kung saan siya ay halos isang personalidad. Lahat. Iginagalang siya. Ngunit hindi nagpakita si Ellison sa kabila ng saloobin ni Nicole. Ngumiti siya at sinabing, gusto lang kitang anyayahan para kumain. Medyo huli na si Harvey, tulad niya. Nasa labas pa rin. Panipi, si G. Ellison, na ang buong pangalan ay si Thomas Ellison, ay hindi tulad ng isang taong walang kaparerekan.
Sumimangot si Nicole at medyo walang tiyaga. Sabihin mo sa akin kung ano ang tungkol dito, o aalis ako. Narinig ni G. Ellison na umalis siya at nagmadali na sinabi, nakita ko ang video ni Harvey at ikaw ay nasa internet. Masasabi ko na mahilig siya sa iyo, at mayroon siya. Tinanong ka na maging kasintahan niya. Totoo ba iyon? Panipi. Nahulaan na ni Nicole kung ano ang sasabihin ni G. Ellison nang makita niya ang tatlong hanay ng mga kagamitan sa mesa. Matapos makumpirma ang kanyang hinala, kalmado siya. Nakatingin sa isang mesa na puno ng kanyang paboritong pagkain. Alam niya na si G. Ellison ay palaging tinatrato siya ng mabuti. Tumingin siya na parang iniisip ang tungkol sa isang bagay bago sabihin ng dahan-dahan, totoo ito, ngunit hindi si Harvey. Sabihin mo na dahil gusto niya ako, di ba? Panipi. Hindi dahil nagustuhan siya ni Harvey, ngunit dahil nais ni G. Ellison na magustuhan siya. Nang muling tumingin si Nicole, ang kanyang mga nakataas na mata ay lumitaw na malinaw at mahigpit, at pinalabas niya ang isang sobrang assertive persona. Alam mo kung anong uri ako ng tao. Ayoko. Ang ganitong uri ng transactional na relasyon. Panipi. Tiningnan ni G. Ellison si Nicole sa harap niya at napabuntong hininga. Hindi niya kilala si Nicole. Ngunit ang kanyang makasariling pagnanais ay nais na siya ay iset up ang kanyang pinakamahusay na naghahanap ng apo at si Nicole romantically. Si Harvey ang kanyang apo. Masasabi niya kung ano ang iniisip ni Harvey. Kung si Harvey ay wala kay Nicole, walang halaga ng pamimilit na maaaring sabihin ni Harvey na ganoon. Isang bagay. Si G. Ellison ay ipinaliwanag lamang sandali sa ngalan ni Harvey para lamang makuha ang hitsura ni Nicole. Kaya ano? Ano ang magagawa niya kahit na gusto niya ito ng kaunti? May isang bagay na nagkamali sa paunang diskarte, at hindi lamang siya ang kanyang pagpipilian, novel drama. Hindi ko gusto si Harvey. Tumingin si G. Ellison sa kanyang nakamamanghang mga mata at biglang nawala ang kanyang mga salita. Ang kamay ng tao ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin tulad ng malapit na siyang kumatok sa pintuan sa labas na parabang siya. Natatakot na hindi niya ito maririnig ng malinaw kung gumawa siya ng isang tunog. Tiningnan niya ang kulubat na sulok ng kanyang mga damit, ibinaba ang kanyang kamay, at sinubukan na pinapaginhawa ang kulubat na tela. Ginawa niya ito ng sobrang lakas na tila malapit na siyang mapunit. Samantala, nagpatuloy si Nicole, marahil ay wala rin si Harvey para sa akin, kaya huwag mong sayangin ang oras mo. Tumayo siya pagkatapos at sinabing, hindi sa palagay ko maaari akong maghapunan sa iyo sa oras na ito. Kailangan ko pa ring makita ang isang tao at kailangang alagaan ang ilang bagay. Panipi. Nagpaalam si Nicole kay G. Ellison at lumakad papunta sa pintuan. Sa sandaling hinailan niya buksan ang pintuan, panikili na kinuha ni Harvey ang kanyang kamay sa sulok ng kanyang shirt. Hindi siya tumangala, at nanginginig ang mga eyelashes. Hindi nagulat si Nicole nang makita siya, at dumiretso lang siya sa labas. Pagkatapos lamang ay tumingin si Harvey sa kanya nang umalis siya. Naglalakad siya kasama ang kanyang likuran ng diretso na parang isang taybak na hindi kailanman yumoko. Biglang inabot ni Harvey upang kunin siya, ngunit natutunan ni Nicole ang kanyang aralin at dodged sa isang flash na parang ang kanyang likuran ay lumaki ng isang pares ng mata. Tumingin siya pabalik kay Harvey na may hindi kasiya siya. Kabanata 153. Si G. Ellison ay nasa loob ng opisina, kaya ayaw niyang gumawa ng isang eksena dito. Tumingin si Harvey kay Nicole, na tumingin sa kanya ng isang nagninangas na titig. Dahan-dahang pinindot niya ang kanyang mga labi kasama ang bahagyang nakagagalit na mga labi. Tila siya ay umiiyak at tumatawa ng sabay. Hindi, sabi niya na parang nagbubulong-bulungan sa kanyang sarili. Hindi ito ganoon. Tumingin si Nicole habang bigla siyang nakatingin sa kanya. Walang mga emosyon sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang taong mukhang walang kamali-mali mula sa loob sa harap niya. Ngunit walang tunay na perpekto. Tiningnan siya ni Harvey sa mga mata. Hindi totoo na wala akong damdamin para sa iyo. Tila nagsagawa siya ng maraming pagsisikap na sabihin iyon. Sa unang pagkakataon na nakita niya ito, naramdaman niya ang kanyang puso na tumibok sa ritmo, ngunit nagkakamali siyang naisip na ito ay isang tanda ng kasuklam-suklam. Kaya, hypnotize niya ang kanyang sarili at tumanggi na maramdaman ang kanyang panloob na mga saloobin. Tiningnan siya ni Nicole na parang hindi inaasahan na sabihin niya ito. Napanood niya ang mukha ni Harvey na unti-unting huminahon, at pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sumabog sa isang malumanay na ngiti. Magpapanggap lang ako na hindi ko pa naririnig ang sinabi mo. Okay. Panipi. Sumimangot si Nicole habang tinitingnan niya ang nakangiting mukha ni Harvey at sinabing, itigil ang ngiti na iyon. Gusto niyang lokohin ang kanyang sarili, ngunit wala siyang interes na maglaro. Tumalikod siya at bumaba sa hagdan ng hindi lumingon. Walang pag-aalangan.
Alam ni Harvey na siya ay nagbabantay, at walang paraan na mahawakan siya. Nang isipin niya ang mga huling salita na sinabi sa kanya ni Nicole, unti-unting kumupas ang kanyang ngiti, at ngayon ay mukhang isang walang ekspresyong papay. Noon lang, ang tinig ni G. Ellison ay nagmula sa loob ng opisina. Harvey, bumalik ka na ba? Hindi inayos ni Harvey ang kanyang ekspresyon habang siya ay lumakad sa tanggapan ng punong guro. Sumimangot si G. Ellison nang makita niya ang mukha ni Harvey. Ano ang mali sa iyo? Bakit parang gulo ka? Panipi. Si Harvey ay may kaunting kulubot lamang sa sulok ng kanyang mga damit, ngunit ito ay naging magkasing kahulugan ng gulo sa mga mata ng kanyang lolo. Ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata sa sarili. Nang makita ni G. Ellison ang kanyang ekspresyon, alam niya na si Harvey ay dapat na hindi nagagalit. Kaya, pinalambot niya ang kanyang tinig at tinanong, Harvey, narinig mo ba ang lahat? Tumango si Harvey, tahimik na nakatingin sa hindi nababagabag na pagkain sa mesa, ang kanyang mga daliri ay walang malay na nagpapagaan ng cough sa kanang kamay. Nakakakita ng nawawalang hitsura ni Harvey, hindi makaya ni G. Ellison na pukawin siya. Bumantong hininga siya at sinabi, isang mabuting batang babae si Nicole, ngunit hindi kanya gusto. Hindi ko ito pipilitin. Gusto mo ba ng nyebe? Hilingin sa kanya na lumapit upang tumingin ako. Panipi. Tumingin si Harvey kay G. Ellison, hindi inaasahan na siya ay sumuko ng madali. Ito ay si G. Ellison na nais siyang lumapit kay Nicole, ngunit kapag siya ay natigil sa putik at wala na. Extricate ang kanyang sarili, sinabi ni G. Ellison sa kanya na hindi na niya siya pipilitin. Hindi ito tinanggihan ni Harvey ngunit tiningnan ang kanyang lolo na may banayad ng ngiti. Okay. Nakakakita kay Harvey na magiliw, tumango si G. Ellison na may kasiyahan. Kumuha ng upuan. Ang pinggan ay nagiging malamig. Panipi. Ang dalawa sa kanila ay umupo upang kumain, ngunit ang pagkain ay tila walang lasa ngayon. Kabanata 154. Iniwan ni Nicole ang tanggapan ng punong guro at dumiretso sa kafe. Ang langit ay naging madilim, at nagsimula itong mag-drizzle. Nagmamadali ang mga tao sa mga lansangan, at si Nicole ang nag-iisang tao na tila hindi nagmamalasakit. Lahat sila ay nagsumite ng isang kakaibang pagtingin kay Nicole, na iniisip na dapat na wala siya sa kanyang isipan pa rin sa pamamagitan ng pag-alala pa rin sa kalye nang malapit nang magbukas ang langit. Hindi pinansin ni Nicole ang titig ng mga taong ito at kinuha ang kanyang oras. Nagustuhan lang niya ang cool na simoy dahil mas gising na siya. Pinaburan lamang niya ang kape ni Jared at papayagan lamang na lumapit si Jared at samahan siya. Ano ito habang lumalakas ang malamig na hangin, mas malawak ang ngiti sa labi ni Nicole. Kinuha niya ang kanyang bilis at sa wakas ay tumakbo habang ang mga tinidor ng kidlat ay sinindihan ang kalangitan na may kulog na nagngangalit sa background. Nang makarating siya sa kafe, nakita si Klaus na nakatayo sa isang labi sa likod ng coffee bar. Habang hinahangaan niya ang hangin sa labas na nagdadala ng isang willow, bigla niyang nakita ang isang batang babae na dumadaloy patungo sa kafe mula sa malayo. Nagbubuhos ito sa labas, ngunit tila mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa ulan. Nang mapalapit ang batang babae, sa wakas nakita ni Klaus kung sino siya at medyo nagulat. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Nicole. Walang paraan. Ito ay talagang Nicole. Babuhay siya ni Jared kung alam ni Jared na hinahayaan niya si Nicole na tumakbo sa ulan. Sa oras na kinuha ni Klaus ang isang payong at malapit ng magmadali, lumabas si Nicole sa labas ng kafe. Madaling hinayla ni Klaus na buksan ang pintuan. Tumayo siya sa basa sa pintuan, ang kanyang mukha ay medyo namutla, ngunit ang kanyang kagandahan ay ginawa pa rin ang lahat sa paligid ng kanyang hitsura ng mapatlo kung ihahambing. Tumingin si Klaus sa kanya at medyo natigilan. Tinanggal ni Nicole ang kanyang babad na Amerikana. Takot na basain ang sahig ng kafe, hindi siya lumakad ngunit tinanong, Klaus, nasaan ang iyong boss? Natuwa si Klaus na naalala ni Nicole ang kanyang pangalan. Ilang sandali pa ay tumugon siya sa tanong ni Nicole. Sa kasamaang palad, hindi na bumalik si Jared pagkatapos lumabas sa hapon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nang makaramdam siya ng mapanglo, nais na umiling-iling, ang tinig ni Max ay nagmula sa likuran niya, ang boss ay napunta sa Nottingbrook State at babalik sa araw pagkatapos bukas. Si Nicole ay mukhang bahagyang nabigo, ngunit mabilis siyang nakabawi at sinabing, sige, salamat. Pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan at tumakbo sa kabila ng pag-ulan pa rin sa labas. Mukhang nagulat si Max at nagmadali na gumawa ng ilang mga hakbang pasulong, sinusubukan na ihinto si Nicole. Ngunit hindi siya naglakas loob na hawakan siya ngunit sinabi ng casual, bakit hindi ka maghintay pagkatapos tumigil ang ulan? Umiling-iling si Nicole. Ang ulan ay hindi isang pagpigil para sa kanya, dahil ito ay gagawing mas gising lamang.
Tumingin ulit siya kay Max at sinabi sa isang banayad ngunit matatag na tinig, hilingin sa kanya na lumapit upang makita ako kapag siya ay bumalik. Tumingin si Max sa kanya at tumango ng marahan. Sinabi ni Nicole na wala na siyang lumakad papunta sa ulan patungo sa gusali ng dormitoryo na kinuha ni Max ang kanyang telepono at tinawag si Jared matapos na umalis si Nicole. Boss, nais mong makita ka ni Nicole. Si Jared ay nakikipag-usap sa taong blonde sa tapat niya. Nang kunin niya ang telepono at narinig ang sinabi ni Max, nagulat siya ng isang segundo bago magbigay ng kilos ng kamay sa taong nasa harap niya, sinabi sa kanya na maghintay, at lumakad siya. Ano pa ang sinabi niya? Kabanata 155. Umiling-iling si Max, pagkatapos ay napagtanto na hindi siya makita ni Jared. Kaya, sinabi niya, wala nang sinabi si Nicole. Umalis na lang siya sa ulan. Maaraw ito sa Nottingbrook State, at maaga pa ng umaga, ngunit ang isip ni Jared ay tila madilim, malamig ang kanyang tinig. Pinayagan mo siyang ganyan lang. Hindi tumugon si Max. Alam niya kung gaano kahalaga si Nicole kay Jared, ngunit marahil hindi ito ang pinakadakilang pag-aalala ni Jared. Ngunit sa susunod na sandali, dumating ang mahigpit na tinig ni Jared. Kayong dalawa, pumunta sa labas at tumayo hanggang sa tumigil ang ulan. Binigyan ni Max si Klaus ng hitsura. Ang dalawa sa kanila ay walang pagtutol at agad na lumabas sa labas upang tumayo sa ulan. Habang ang malamig na pag-ulan ay dumula sa kanyang walang ekspresyong mukha, pagkatapos lamang ay naiisip ni Max ang isang bagay na tumatakbo ng napakabilis sa isang malamig at malakas na pag-ulan, si Nicole ay talagang katulad ng kanyang boss, isang walang talo na pagtataka. Sa bahay ng Riddle family. Si Damien ay nakatayo sa harap ni G. Riddle Sr. Tinanong siya ni G. Riddle Sr. Tungkol sa isang bagay paminsan-minsan, at sinagot ni Damien ang bawat tanong. Matapos ang pakikipag-usap tungkol sa negosyo, ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa paglaban para sa isang piraso ng lupa sa pagitan ng Riddle Corporation at ang mabilis na tumataas na McCarthy Corporation sa San Joto. Medyo nag-aalala si Damien sa pagbanggit ng lupang ito. Nakita ko ang McCarthys at G. Wyans na nakikita ang mata sa kaarawan ng pamilyang Rogers. Nag-aalala ako. Binaril ni G. Riddle Sr. Si Damien ay mahusay sa lahat ng paraan maliban na siya ay masyadong marami sa isang alarmist at hindi nakakaintriga. Ngunit hindi ito nangangahulugang ibababa nila ang kanilang bantay. Kung talagang pinapabore ni G. Wyans ang McCarthy Corporation, malamang na mawalan sila ng bid para sa lupain. Ang Riddle Corporation ay nagtaya ng malaki at gumugol ng maraming pera at pagsisikap sa piraso ng lupain na ito ay may marka para sa kaunlaran. Ano pa ang narinig mo at nakita sa kaarawan ng pamilyang Rogers? Nagtanong si G. Riddle Sr. Ito ay isang paanyaya na literal niyang hiniling at nakuha dahil sa relasyon ni Miley sa pamilyang Rogers. Si Dylan ay hindi maaaring maging mas mainggitin sa kanila. May bakas ng pag-aalangan sa mga mata ni Damien nang marinig niya ang tanong ni G. Riddle Sr. Nagtataka siya kung ang batang babae na nakita niya kahapon ay si Nicole. Pagkatapos ng lahat, wala siyang background, at ang kanyang pakikipag-ugnay sa pamilyang Riddle ay hindi ginawang publiko. Paano siya makakakuha ng gayong magalang na pagtanggap mula kay G. Rogers Sr. Ngunit sinabi pa rin ni Damien, Tatay, nakita ko si Nicole sa kaarawan ng pamilya ng Rogers kahapon. Natigilan si G. Riddle Sr. Nicole. Paano siya napunta doon? Panipi. Naguguluhan din si Damien. Tatay, hindi lang siya pumunta, ngunit ito ay si G. Rogers Sr., na nag-imbite sa kanya ng personal. Naupo siya kasama ang mga nangungunang pamilya, ngunit hindi niya nakuha ang pagkakataon. Isang minuto lang siyang nanatili at umalis. Panipi. May hitsura ng mga maasim na ubas sa mga mata ni Damien. Hindi niya inaasahan na maupo si Nicole kasama ang mga malalaking shot. Nagulat si G. Riddle Sr., nang marinig ang sinabi ni Damien. Ang apo na ito ng kanyang nakasama lamang, ay hindi lamang alam na si Thomas Ellison kundi pati na rin ang Rogerses. Ito ay talagang isang bagay na hindi inaasahan. Ngunit kapag ang score ni Nicole ng 0 puntos ay nasa isip ko, ang kanyang mukha ay naging isang maliit na pagkabigo. Sa halip na mag-aral ng husto, si Nicole ay pinupuno ang mga bigwigs. Ngunit isipin mo ito, kung kahit na si G. Rogers Sr. ay nagbigay kay Nicole ng gayong magalang na paggamot. Maaari ba akong masyadong naiisip ng Nicole? Kudlit. Kabanata 156. Mr. Riddle Sr. Bumantong hininga at nagpa siya na bigyan si Nicole ng mas maraming oras nang naisip niya kung gaano kahirap na sinubukan ni Nicole na malaman kani-kanina lamang. Huminga siya ng malalim, maliwanag ang kanyang pagod. Tanungin si Nicole kung bumalik siya sa lumang bahay ngayong katapusan ng linggo.
Tumango si Damian. Bilang Mr. Riddle Sr., wearily waved ang kanyang kamay, umalis si Damian sa silid at malumanay na isinara ang pintuan. Ano ang nangyayari, Damien? Ano ang sinabi sa iyo ni tatay? Tanong ni Dylan. Nakatayo siya sa labas ng pintuan nang lumabas si Damian. Ang kanyang ama ay nakikipag-usap kay Damien lamang, ngunit hindi pa ito matagal. Si Dylan ay walang kakayahan at sakam, at si Damien ay palaging nakatingin sa kanya. Panipi. Wala, ngunit ang Riddle Corporation ay tila nangangailangan ng pagbabago. Ikinalulungkot ni Damien at kailangang aminin na siya ay nagkamali. Siya, sa una, naisip na si Sean ang nag-iisang may kakayahang bata na lumabas sa ika-4 na asawa ng kanyang ama, na hindi inaasahan na si Nicole, na bumalik na, ay nakakuha din ng isang bukol sa pamilya. Nang marinig iyon ni Dylan, nasisiyahan siya, na iniisip na ang kanyang ama ay sa wakas ay mapalitan ng CEO ng kumpanya. Tiningnan ni Dylan si Damien mula sa likuran na may pag-aalipusta, ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok at abalahin ang kanyang ama. Kaya, bumalik siya sa kanyang silid at sinabi kay Karen, ang aming anak na babae, si Snow, ay maayos na. Sinabi lang sa akin ni Damian na magkakaroon ng pagbabago ng CEO sa Riddle Corporation. Sa palagay ko marahil ay inirerekomenda ako ng ama para sa posisyon. Pagkatapos ng lahat, kung nakuha namin ang piraso ng lupa na iyon, dahil sa relasyon ni Nicole kay Jared. Nakuha ba natin ang lupang iyon? Masayang-masaya si Karen. Umiling-iling si Dylan. Hindi pa, ngunit malalaman natin sa halos 1 linggo. Hilingin kay Snow na magtrabaho ng mas mahirap. Kailangan kong makakuha ng kredito para dito. Matapos akong maging CEO ng kumpanya, bibilhin kita kaagad na ang kwintas na si Piro na matagal mo nang tinitingnan. Tumalon si Karen para sa kagalakan. Hinawakan niya ang kanyang mobile phone at tinawag si Snow, hinihimok siya na huwag magslakan ngunit masigasig na magtrabaho kay Jared. Isang nadama ang nyebe sa kabilang dulo ng telepono, nagtataka kung inilagay ni Harvey ang isang magandang salita para sa kanyang pamilya. Ngunit sa huling oras na siya ay nasa tanggapan ng punong guro, malinaw na hindi nagbigay ng champagne si Harvey. Siguro nadama ni Harvey sa kanya at nakipag-usap kay Mr. Ellison matapos niyang makuha ang balita. Pagkatapos ng lahat, Mr. Ellison at Mr. alam ni Wyans ang bawat isa. Matapos mag-hang up, hindi mapigilan ni Snow ang kanyang kaguluhan. Gusto niyang makita si Harvey ngunit medyo nag-aalangan. Sa wakas, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at tinawag si Ivana, gamit ang isang perlas na pulseres upang bumili ng pabor ni Ivana upang matulungan ang tunog ni Mr. Wyans. Mabilis na sumagot si Ivana na Mr. Si Wyans ay talagang mas bias patungo sa Riddle Corporation. Halos matiyak ni Snow na tiyak na si Harvey na lihim na tumulong sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sino pa ngunit maaari siyang magkaroon ng isang makabuluhang impluensya. Hindi malalaman ni Snow na si Mr. Galit lang si Wyans sa pamilyang McCarthy dahil naging sanhi sila ng pagkaantala sa kanya na makita si Nicole. Naupo siya sa kanyang kama at sinimulan ang pag-iisip na si Harvey ay dapat napagod na rin kani-kanina lamang, at iyon ang dahilan kung bakit siya malamig sa kanya. Naisip niya na kailangan niyang ipakita sa kanya ang higit na pag-aalala. Upang ipakita ang kanyang pag-iisip, pinlano niyang magluto ng isang bagay at dalhin ito sa Harvey para sa tanghalian bukas. Ang Snow ay hindi masyadong nakaka-relax sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti siya at tinawag na bumalik si Karen upang matiyak siya na may kumpiyansa na si Mr. Si Wyans ay founder sa pamilyang Riddle. Masaya si Karen, umikot, at sinabi kay Dylan, talagang si Harvey ang tumulong sa amin. Narinig ko rin na Mr. Mas pinapabore ni Wyans ang pamilyang Riddle. Ang piraso ng lupa ay magiging atin. Panipi. Kabanata 157. Si Dylan ay euphoric. Totoo ba ang sinasabi mo? Ginawa talaga ito ng nyebe, siya ay nanalo kay Harvey upang i-lilt kami. Alam niya na si Damon ay kumikilos ng kakaiba dahil nagseselos siya. Si Harvey ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit ang itinalagang tagapagmana ni G. Ellison. Kung si Snow ay maaaring manalo sa kanya, makakahanap tayo ng pabor kay G. Ellison. Natuwa si Karen. Tumalon si Dylan kay Joy nang marinig niya ang balita na parang nakakita siya ng isang magandang kinabukasan sa Riddle Corporation na nagbeken sa kanya. Siya ay hindi mailalarawan na nasa sabik. Karen, ipinanganak mo ang isang napakagandang anak na babae. Kailangan mong gamutin ang Snow ng mas mahusay mula ngayon. Panipi. Pinahihit ni Karen ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko kailangan mong paalalahanan ako. Binigyan ko siya ng isang kwintas na brilyante upang si Harvey ay makakakuha ng gusto ni Snow, at maaari siyang magpakasal sa pamilyang Ellison. Panipi. Binigyan ni Dylan si Karen ng isang pek sa kanyang pisngi. Nag-isip ito sa iyo. Namula si Karen. Ano ang ginagawa mo, matanda? Hayaan mo akong maligo muna.
Sa panunood ni Karen na pumasok sa banyo, nahiga si Dylan sa komportableng malaking kama na parang nakita niya ang pagpapahayag ng pag-aproba ni G. Riddle Sr., at ang naiinggit na hitsura ni na Damien at Sean. Nais niyang makarating sa tuktok na posisyon sa lalong madaling panahon at medama kung ano ang kagaya ng pagbibigay ng mga order. Hindi mapigilan ni Dylan ngunit si Gafo sa pag-iisip nito. Ang kanyang kawalan ng kakayahan ay naging dahilan upang mapigilan siya sa unang kalahati ng kanyang buhay, at ngayon ay maaari na siyang mapalaya. Hindi na siya makapaghintay. Dahil sa malalaking bibig ni na Dylan at Karen, sa lalong madaling panahon alam ng buong pamilya ng Bogtong na si Snow ang tumulong kay Harvey na manalo ng malambot. Itinaas ni G. Riddle Sr. Tunog ang tunog at nakakumbinsi, na ginagawang magtaka si G. Riddle Sr. Ngunit ang pag-iisip na lumaki ang Niebe at napakahusay sa parehong akademya at pag-uugali. At ang kanyang relasyon sa pagitan ni na Snow at Harvey sa paaralan, si G. Riddle Sr. ay nalulugod. Napakaganda kung ito ay dahil sa Niebe, dahil nangangahulugan ito na si Snow at Harvey ay may isang matatag na relasyon, mula sa kung saan ang pamilya ng Bogtong ay nakuha ang lahat. Sa isip nito, ipinikit ni G. Riddle Sr. Iniwan siya ng kanyang mga lingkod, at ang buong bahay ay naging tahimik. Sa sandaling bumalik si Sean sa pamilyang Rogers, tinawag siya ni G. Rogers Sr. Saan ka napunta? Nakikipag-usap ako sa mga matandang kaibigan, sagot ni Sean na mababa ang ulo. Habang lumaki si Sean sa isang rundown na maliit na bayan, hindi nagustuhan ni G. Rogers Sr., si Sean na makipag-ugnay sa kanyang mga dating kaibigan. Bukod, hindi niya alam ang alinman sa mga dating kaibigan ni Sean. Kaya, maikli lamang niya ang pagsaway kay Sean. Huwag makihalubilo sa mga taong iyon sa susunod. Hindi ba kita ipinakilala sa maraming VIP kahapon? Bakit hindi ka lumabas sa kanila? Panipi. Si Sean ay tumingin ng isang maliit na nalulumbay. Hindi nila gusto ang pag-hangout sa akin. Ang ekspresyon ni G. Rogers Sr. ay lumambot sa pakikinig sa sinabi ni Sean. Tinapik niya si Sean sa kamay at marahang sinabi, hindi kita sinisisi. Mas okay na lumabas kasama ang iyong mga dating kaibigan, ngunit palaging dapat mong tandaan na ikaw ay aking anak at talagang hindi dapat gawin ang mga bagay na hindi mapagtatalunan, maunawaan. Panipi. Kabanata 158. Nang tumanggo si Sean ng masunurin, nakangiti lamang si G. Rogers Sr. habang sinabi niya, iyon ang aking anak. Ibinaba ni Sean ang kanyang ulo, ngunit may isang pahiwatig ng disdain sa kanyang mga mata. Ang matandang ito ay walang ideya ay umiiral hanggang sa 15 ako. Nang sa wakas dinala ako ng aking may sakit na ina, ininsulto niya ito. Nag-aatubili lang siya sa akin bilang kanyang anak matapos matanggap ang mga resulta ng DNA. Sa simula, noong siya ay malusog pa rin, tinatrato niya ako ng offhandedly, na parang wala ako sa kanya. Lamang kapag ang kanyang kalusugan ay lumala, at ang aking mga kapatid na lalaki ay nakakuha ng higit pa sa kanyang kamay ay pinamamahalaan ko upang kumita ng isang lugar sa pamamagitan ng paglalaro ng papel ng isang masunurin at mahusay na pag-uugali na anak at naging kanyang pinagkakatiwalaang tao sa gitna ng isang mahigpit na hitsura, naisip ni Sean habang ibinaba ang kanyang mga mata, ang mga mata na sumabog sa isang mahigpit na hitsura. Ang kapangyarihan ng pamilyang Rogers ay ang tanging layunin ko. Gamit nito, magkakaroon ako ng karapatang itapon ang iba sa hinaharap, at walang magagawa sa akin. Sa pag-iisip nito, tinulungan ni Sean si G. Rogers Sr. na lumakad at sinabi ng malumanay, Ama, mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Karaniwan, sa tibay ni G. Rogers Sr., hindi siya mananatili sa nakaraang 8 oras sa gabi na naghihintay sa pagbabalik ni Sean. Sa halip, matulog siya ng maaga at makatulog habang humihinga para sa paghinga. Gayunpaman, kahit na ang kanyang kalusugan ay nasa gilid ng pagbagsak, hindi pa ito maabot ang kritikal na punto. Sa madaling salita, maaaring mabuhay ng mas mahaba si G. Rogers Sr. At kung nalaman lamang niya ang tungkol sa kanyang kalusugan sa 1 buwan mamaya, magkakaroon lamang siya ng 6 na buwan upang mabuhay. Tila, si G. Rogers Sr. ay nadama ng mas masigla kaysa sa dati ngayon. Kinuha ko ang payo ni Ms. Riddle. Matapos ang basking sa araw sa labas ng aming manor sa hapon, mas maganda ang pakiramdam ko, malugod niyang sinabi. Gayunpaman, kapag naisip niya kung gaano kahirap na hinikayat siya ni Sean na kumuha ng higit pang mga nap sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng mga pakinabang nito, sinaksak niya ng bahagya ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Sean na may mga hinala. Itinaas agad ni Sean ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata na puno ng paghanga at init. Magaling iyon. Sasamahan ko ang ama na bask sa araw-araw mula ngayon. Ang paningin ng kanyang kabataan na mukha ay nagpapagaan kay G. Rogers Sr., sa kaisipan at pisikal.
Paano ang aking bunsong anak na lalaki, na nagnanais ng pag-ibig sa ama, ay maaaring saktan ako? Marahil ay naisip niya na ang pagkuha ng higit pang mga pahinga at naps ay gagawa ng mabuti para sa akin, kumbansido si G. Roger Sr. Ngumiti siya kay Sean. Hindi mo ba kailangang mag-hangout sa iyong mga kaibigan? Novel drama. Tiningnan siya ni Sean gamit ang kanyang bahagyang hubog na mga mata. Hindi sila mahalaga tulad mo, ama. Ang titig ni G. Roger Sr. ay nanatili sa Sean habang ang kanyang kasiyahan sa kanya ay lumaki ng malaki. Sa tulong ni Sean, tumayo siya at sinabi ng may mapagbigay na tono, hindi kita pipigilan na magsaya sa mga kaibigan sa hinaharap. Ngunit tandaan na umuwi ng maaga. Huwag mo akong hintayin hanggang late. Panipi. Maaaring madama ni Sean ang ilang mga hindi kasiya siya sa mga salita ni G. Roger Sr. Mabilis siyang tumango at sinabing oo. Hayaan ni G. Roger Sr. Natulungan siya ni Sean sa pintuan ng kanyang silid at pagkatapos ay sinabi, okay. Natapos na. Dapat kang bumalik sa iyong silid ng maaga upang magpahinga. Pagkatapos magsalita, mabilis niyang binuksan ang pintuan at pumasok. Ang kahoy na pintuan ay pagkatapos ay mabigat na isinara sa harap ni Sean, na nagpapadala ng isang layer ng pinong alikabok. Ang mukha ni Sean ay nakatago sa mga anino. Walang masasabi kung ano ang iniisip niya. Bago siya tumalikod, pinakawalan niya ang isang smirk. Sa kanyang silid tulugan, binuksan ni G. Roger Sr. ang itim na packet mula kay Nicole at maingat na kumuha ng isang bagay mula rito. Matapos tingnan ito ng pansamantala, kinuha niya ang tableta at nilamon ito. Sa totoo lang, ang sikat ng araw ay hindi sapat na epektibo upang maging masigla siya. Ang pangunahing nag-aambag ay ang maliit na packet ng gamot mula kay Nicole. May dahilan siya upang maghinala na si Nicole ay may ilang koneksyon sa sikat na doktor na hinahanap niya. Nagkaroon lamang ng isang simpleng serial number sa halip na isang espesyal na anti-counterfeiting tag na matatagpuan sa mga table tasks. Sa madaling salita, hindi ito isang produkto na ginawa ng anumang mga kumpanya ng parmasyutiko sa kasalukuyan. Kabanata 159. Si Mr. Roger Sr. ay nangyari na nakita ang mga table tasks na ginawa ng sikat na doktor. Ang mga katangian ng mga table tasks na ito ay halos kapareho sa mga ginawa ng doktor na iyon. Gayunpaman, kung ihahambing sa bahagyang magaspang na natapos na mga produkto bago, ang mga table tasks na ito ay mas pinong, at tila ginawa ito ng parehong tao sa iba't ibang mga panahon. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ni G. Roger Sr. na ang sikat na doktor ay dapat na nasa Hostelberg, at ang tao ay mabilis na umunlad. Sa pag-iisip ni Jolene na inaangkin na hindi niya mahahanap ang doktor kahapon, si G. Roger Sr. ay nagngangalit sa baso. Asterisk starred. Kalimutan ng tungkol sa tugon na may perfunctory na ibinigay niya sa akin. Pinaplano ba niya akong patayin ngayon? Kudlit. Ang higit na naisip ni G. Roger Sr. Ang isang pahiwatig ng brutal na hitsura ay lumitaw sa kanyang maulap na mga mata habang nadial ang kanyang telepono na may nanginginig na mga daliri. Meron siyang katapangan upang subukang saktan ako. Kahit na siya ang aking anak, hindi ko ito papayagan. Sa isip nito, nagsalita siya sa kanyang abogado sa telepono, "Kumusta, Dean? Ako, si Cristo Rogers. Gusto kong baguhin ang aking kalooban." Panipi. Ang isang hindi marunong at walang malasakit na tinig ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Si Roger Sr., ang iyong panganay na anak na lalaki at pangalawang anak na hiniling na ipagbigay alam sa tuwing mag-file ka ng isang bid upang baguhin ang iyong kalooban. Ngunit syempre, nasa iyo ito. Nais mo bang ipaalam sa kanila? Galit na galit si G. Roger Sr., nang marinig iyon. Sinabi niya na, hindi na kailangan, ng malamig bago niya sinabi sa abogado ang tungkol sa kanyang kahilingan. Samantala, nagulat sina Lulo at Hunyo sa paningin ng estado ni Nicole nang bumalik siya sa dormitoryo. Siya ay nalubog mula sa ulo hanggang paa, ang bawat bahagi niya ay nababad na basa. Nang walang pagkaantala, pinunasan siya ni Lulo at Hunyo ng isang tuwalya. Ang mukha ni Nicole ay walang ekspresyon. Kinuha niya ang tuwalya at inilagay ito bago magtungo sa banyo. Nagpalitan ng hitsura sina Hunyo at Lulo. Tila naramdaman nila na may mali sa kalooban ni Nicole. Nag-shower si Nicole. Nang lumabas siya, ang kanyang pisngi ay kulay rosas mula sa singaw. Napunta siya sa kanyang titig noong Hunyo at si Lulo, na nakatingin sa kanya na nag-aalala, at mahina ang sinabi, "Mabuti ako. Huwag kang mag-alala, panipi. Umuulan lang ito." Pagkatapos lamang ay nag-atubiling eye retract ng dalawa ang kanilang mga mata. Umupo si Nicole sa kama niya. Kinuha niya ang mga pagsasanay sa halip na ang kanyang laptop at binalak na tingnan muli. Bigla, naiilawan ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi nagpapakilalang mensahe. "Ano ang ibinigay mo kay Cristo Rogers?
Matapos matanggap ang ilang mga salita mula kay Nicole, naintindihan ito ng nagpadala at nag-text muli. Matapos ang isang maikling pag-iisip, tinanong ni Nicole, mayroon bang mga takdang aralin kamakailan? Ang tao ay tila medyo nagulat. Mayroong palaging mga trabaho na pumapasok sa karamihan sa kanila na partikular na humihiling sa iyo. Ngunit tinalikuran ko sila dahil nais mong magpahinga. Panipi. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, nag-type siya ng ilang mga salita. Kailan ko makikita si Carl? Ang tao ay tumagal ng ilang sandali upang tumugon sa kanya. Hindi ko alam ang isa sa pagsubaybay sa iyo. Mangyaring maghintay ng kaunti pa. Hindi ko nais na kumuha ng mga panganib sa pamamagitan ng pagpapalam sa iyo. Alam ni Nicole na ito ang kanyang desisyon. Hindi niya ipagsapalaran si Carl at ang kanyang kaligtasan kahit ano paman, kaya't nagbigay siya ng isang nagpapatunay na tugon ng walang pag-aatubili. Wala nang papasok na teksto, kaya inalis ni Nicole ang kanyang telepono at patuloy na dumaan sa mga pagsasanay. Gayunpaman, ang lamig sa kanyang mga mata ay naging masungit. Kabanata 160. Kinaumagahan, si Nicole ay bumangon ng maaga para sa kanyang gawain sa pagsasanay sa umaga at natagpuan na wala si Harvey. Ang kanyang kawalan ay hindi nag-abala sa kanya. Nilinaw niya ito sa kanya kahapon, kaya normal para sa kanya na tumigil sa paglapit sa kanya. Nagpunta si Nicole sa klase nang walang pasubali. Dahil sa ilang mga kadahilanan, ang lahat sa Class B ngayon ay tumingin sa kanya ng mga kakaibang hitsura. Hindi pinansin ni Nicole ang kanilang mga titig. Bulong ni Wayne, Nicole, paano mo nagawa ang ani ni Cain na ganyan? Kalimutan ng tungkol kay Austin. Kahit na ang kilalang Cain mula sa Norton Institute ay tinatrato si Nicole sa ganoong paraan. Kudlit. Hindi lamang si Cain ay may disenteng background ng pamilya, ngunit siya rin ang kasintahan ni Celia Rowe. Karamihan sa mga tao ay natatakot sa kanya para sa kanyang pagiging kilalang kilala. Hindi siya nag-abala na magbigay ng mukha halos sa sinuman maliban kay Gary. Walang nakakita kay Cain Gravel na ganyan. Sumulyap si Nicole kay Wayne. Hindi siya nakaramdam ng pag-alit sa kanya. Marahil ay natatakot siyang mabugbog muli, sabi ni Nicole. Pagkatapos lamang naalala ni Wayne kung paano natalo ni Nicole ang isang dosenang mga tag sa kanyang sarili. Siya flinched sa pag-iisip nito at tumigil sa pakikipag-usap. Si Gary, sa hilera sa likuran, pinisil ang panulat sa kanyang kamay, sumimangot sa likuran ni Nicole. Pinalo niya si Cain na hindi mabilang na beses, ngunit hindi ito sapat upang ihinto si Cain na walang kahihiyan. Sa makatuwid, hindi kumbinsido si Gary ng inangkin ni Nicole na ang lahat ng kinuha nito ay nagbibigay kay Cain ng isang matalo upang gawin siyang masunurin. Naramdaman niya na dapat may iba pang dahilan. Sumandal si Nicole sa likuran ng kanyang upuan, paikutin ang kanyang panulat. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya. Nang makita na ang pansin ni Gary ay muli kay Nicole, sinira ni Vivian ang pinuno sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay glum, at ang kanyang magandang mukha ay isang maliit na nagkakasundo sa galit nang tumingin siya kay Nicole. Para bang sa wakas ay naisip niya ang isang bagay, bigla niyang itinapon ang pinuno sa kanyang kamay at umalis sa silid-aralan. Dumiretso si Vivian sa tanggapan ni MS Emerson. Bilang monitor ng klase, pamilyar siya sa lugar na iyon. Tumayo siya sa harap ng desk ni MS Emerson at mahinahon na sinabi, MS Emerson, personal kong iniisip na hindi natin dapat pahintulutan si Nicole na manatili sa Class B. Siya ay isang manggugulo, at ang kanyang presensya ay nakakaapekto sa aming pag-aaral. Ang lahat ay pinag-uusapan niya sa halip na nakatuon sa kanilang buwan ng pagsusulit. Makakaapekto ito sa pag-iisip ng mabubuting mag-aaral na katulad natin. Panipi. Ang kanyang huling pangungusap ay tunog tulad ng isang banta habang tinitingnan niya si MS Emerson na may pagmamalaki. Si Vivian Collins ay isa sa mga nangungunang mag-aaral sa Class B, kaya kay MS Emerson, ang kanyang mga salita ay nagdala ng timbang. Inatasan pa siya bilang monitor ng klase. Tiwala si Vivian na sa sandaling ipinahayag niya ang kanyang opinyon, hindi sa banggitin ang mga mahihirap na marka ni Nicole, maramdaman ni MS Emerson na maapektuhan ni Nicole ang pagganap ng pangkalahatang klase sa buwan ng pagsubok. Sa makatuwid, malamang na ang aking mga salita ay maaaring mapalaya si Nicole mula sa Class B. Naisip ni Vivian na may nakatagong ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ang mga salita ni Vivian, si MS Emerson, na nagre-repaso sa mga takdang aralin ngayon, ay tumingin. Sa Vivian, ang mag-aaral na lagi niyang ipinagmamalaki. Ibinaba ni Vivian ang kanyang mga mata, at hindi masabi ni MS Emerson kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, hindi nito napigilan si MS Emerson na ipahayag ang kanyang pag-iisip. Ibinagsak niya ang takdang aralin na sinusuri niya at sinabi, Vivian, lagi akong nag-iingat sa mga mag-aaral na mahusay na gumaganap sa akin sa akademya, ngunit hindi ko kayang tiisin ang paninirang puri mo sa iyong mga kamag-aral.
Nabanggit mo na naapektuhan ni Nicole ang iba sa kanilang pag-aaral. Ngunit sa palagay ko mayroon siyang isang napakahusay na pag-uugali ng pag-aaral. Humingi pa siya ng mga bagong ehersisyo ilang araw na ang nakakaraan. Dapat kang huminahon. Itigil ang pag-iisip tungkol sa sinabi ng iba. Kung madali kang mapalitan, dapat kang maging responsable para sa iyong sariling mga resulta ng pagsusulit. Bagaman banayad ang tono ni MS Emerson, ang kanyang mga salita ay nagpapataw. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.